Many days had passed, and good thing, she hadn't had to see Grayson's face again. Hindi ito umuwi ng 3 araw sa mansyon, kaya naging panatag ang pakiramdam niya. Hindi na niya kailangan makipagbangayan at magmukhang hibang sa harap nito. Nakakasawang makipag-away dito. Naging abala na rin siya sa pag-aasikaso sa naipatayo niyang restaurant. Handa na ang lahat ng gamit at 2 araw na lang, isisimula na raw ang construction. Inaatas naman niya kay Manang Rosa at ng anak nitong si Anisha ang gawain dahil ayaw niyang umaalis lagi sa bahay. Saka baka maghinala si Grayson at malaman pa. Hindi rin niya ipinangalan sa kanyang restaurant. Baka malaman ito ng mga Martinez. They do have many connections. Kaya mas mabuting hindi siya gaanong kikilos para sa restaurant. Malakas ang tiwala niya kay Anisha. Lalo pa sa dedikasyong pinakita nito nang manatili sila ni Sam roon. Sariling pera ang ginamit niya, kaya ayaw niyang malaman ng mga ito at akuin ang gastusin kapag nalaman ng mga ito. Lalo pa't sinabihan siya ni chairman na kung may plano siya, ay handa itong suportahan siya. Lalo pa't hawak nila ang shares ng dad niya. Masyado nang mabait ang trato ng chairman sa kanya, nakabaliktaran ng ugali na pinapakita ng apo nito. "Ma'am, may bisita po kayo." Wika ng guard sa kabilang linya nang tawagan siya nito. "Sino daw?" "Miss Bautista raw po." "Bautista? Manong, wala akong kilalang Bautista. Pakitanong nga po kung anong sadya niya." Ma'am, siya po yung nanggulo rito nung huling linggo." "Ah, okay." Gulat na sambit ni Sandra, saka nakakunod ang noo. "Bakit? Ano na naman ang kailangan niya?" Inis na tanong niya. "Kakausapin ka lang daw po." "Send her in. Samahan mo, Manong, baka magkalat na naman." Sagot niya sa kabinaba ang cellphone at lumabas ng kwarto. Ano naman kayang hangin ang nasinghot nito at napadpad na naman dito? Naisa-isip ni Sandra, saka lumabas na at nagtungo sa salas. Umupo siya sa sofa nang pumasok si Thea Bautista na kasama ang guard. "Salamat, Manong." Nakangiting wika ni Thea sa guard. Saka naman sinyanya ni Sandra ang guard na pwede nang umalis, na sinunod naman ang huli. She looks innocent the way she acts, kaya lalong kumunot ang noo ni Sandra. "I'm sorry about what happened last week. I was not in the right saying that's why I did that. I'm so sorry." Nasa mukha nito ang guilt, pero alam ni Sandra na hindi yun totoo. Someone like Thea is impossible to be sincere. Alam niya ang ugali nito. Sa pinakita pa lang nito noong nakaraang linggo at nung una nilang pagkikita sa supermall, ay alam na niya ang totoong ugaling pinapakita. "I really mean it." Pagpapatuloy nito, pero hindi siya kumibo. "I just want to apologize because I felt guilty. I can't sleep thinking about it. That's why I came here." "Why all of a sudden? If you're here to talk to Grayson, he's not here. And I don't know where he is. And it's not me whom you should ask for forgiveness. It's either Grayson or the security guard that you've caused injury." Tumayo siya pagkasabi nun, pero kaagad na hawakan ni Thea ang braso niya. "Sandra," malambing na bigas nito sa pangalan niya. "Ikaw talaga ang sadya ko. I know we're not in good terms, but I want to make it up to you. I'm really sorry. Ang dami kong kasalanan sa'yo. Una, dun sa mall, inaway kita. At ang mga kaibigan mo. Tapos yung sales lady, dinamay ko pa. Then last week, I said harsh words to you. I'm really sorry." Nakangiting wika nito, na halata namang peke. Hindi siya sumagot at tinignan lang ang mukha nito. "I will do everything you want me to do. Just forgive me and let's be friends." Hindi alam ni Sandra kung ano ang plano nito, pero napapantastikuhan siya at wari gusto pang may malaman. Mapakla siyang napangiti, saka sumeryoso at humarap kay Thea. "Fine, I'll forgive you. From now on, we'll be friends." Nakangiting wika niya, pero sa kaloob-looban niya ay nagngingit-ngit siya dahil sa kaplastikan ng kaharap niya. She can see the way she looks and stares at her. Halatang peke at pakitang tao lang. "We'll go shopping together next time. Hindi ba yan ang gawain ng magkaibigan? Let's hang out together." Masayang bigkas ni Thea, saka niyakap na naman siya. Tumawa lang din siya saka tumayo. Pinisil pa ni Thea ang kamay niya habang nakangiti na sinusuklian naman niya ng peke ngiti rin. "Yes, let's go shopping." Sagot niya saka tumango rito at ngumiti pa. Nang makaalis na ito, ay saka siya umirap at umakyat sa kwarto niya.
Umagang-umaga, naiinis siya. Sambit niya sa kanyang sarili bago humiga sa kama. Gigising na lang siya para tumulong kay Manang Sally para sa tanghalian. Napabalikwas ng bangon si Sandra sa tumunog ng cellphone niya. Ilang oras lang siyang nakatulog pero may tumatawag na naman. Kinapa niya ito sa gilid niya saka sinagot. Hi, Miss de Guzman. This is Jenny Aguilar from Martinez Company. You are invited to join the team building this coming Saturday. Hope you can come. Napatayo siya sa kanaintindihan ng sinabi ng kausap. Si Grayson agad ang pumasok sa isip niya. Paano niya haharapin ng lalaking yun kung sasama siya? I'm sorry but I can't. I had some urgent things to do. Agad na sagot niya sa kabinabaang tawag. She won't dare to go because she hated that Grayson was there. Alam niyang hindi kailanman magiging seryoso ang isang Grayson. Dahil kung totoo man ang sinasabi nito, he should treat her the way a husband should. Him and Thea was just the same. Hindi ako madadala sa'yo. Naginat muna si Sandra ng katawan bago tumayo at lumabas ng kwarto. Hindi pa man siya nakakahakbang palabas ng kwarto niya, ay natanaw na niya si Grayson na nakatingin sa gawin niya. Kararating lang malamang nito dahil sa suot na pang-opisina at paakyat pa ito sa hagdan. Agad niyang sinara ang pintuan at huminga ng malalim. Bumalik siya sa kama niya at humiga na lang ulit. Naghintay pa siya ng matagal, saka kung ano-ano ang ginagawa sa kwarto niya. At nang magutom, ay kumuha na lamang siya ng pagkain sa loob ng ref. Sa kwarto niya saka kumain. Tinawagan niya naman ang linya sa baba ng mansyon na mag-aalas 11 na ng tanghali. Pwede naman niyang tawagan si Manang Sally. Ilang saglit pa ay may sumagot. Nakakapagtaka naman na hindi agad nagsalita ang ginang. Manang? Agad na tawag niya. Ngunit ilang saglit pa ay hindi ito sumasagot. Manang, andyan ka ba? Takang tanong niya, saka tinignan ng cellphone kung sinagot ba talaga ang tawag. Ay, oo ma'am. Pasensya na, kagagaling ko lang po sa banyo. Agad na sagot nito. Napatingin naman siya sa cellphone niya. Ilang segundo na ang lumipas na sumagot ito. Paano nito nasagot kanina kung nasa banyo siya? Did he leave? Agad na tanong ni Sandra. Oh, sino ho? Takang tanong nito pabalik. Si Grayson, nakaalis na ba siya? Tanong niya ulit. Ilang sandali na naman bago sumagot ang ginang. Ma'am, oo. Umalis na si sir. Sige po manang, salamat. Ay. Napabuntong hininga siya, saka binaba ang tawag. Lumabas na siya ng kwarto, saka agad na bumaba. Ayaw niya lang makita si Grayson. Baka ano pang magawa niya rito. Naiinis siya sa mukha nito kapag naaalala niya. Pagkababa niya sa hagdan, ay huli na para malaman niyang nasa baba si Grayson at nakapandikwaatro ng upo habang humihigop ng kape nito. Nanonood ng palabas habang pasimpleng sumulyap sa gawin niya. Aakyat na sana siya nang biglang magsalita si Manang. Iha, andyan ka pala. Gusto mo ba na makakain? Napatigil na lang siya sa paghakbang paakyat. Saka nakangiting humarap at nagpatuloy sa pagkain. Umiwas naman siya ng tingin sa gawin ng lalaki. Sige Manang, salamat. Wika niya at nang makababa ay naglakad lang siya ng diretsyo nang hindi tinitingnan ng nasa sofa. Good morning. Nakangiting bati nito pero hindi siya lumilingon. Tahimik lang siyang pumasok sa kusina at hinintay ang pagkain niya. Salamat Manang, sabi niya. Saka naglagay sa isang tray ng isang basong juice, egg sandwich, saka apple. Saka binuhat ito at dumaan sa exit ng kusina at nagtungo sa swimming pool. She needed a peace of mind. Ayaw niya munang makaharap si Grayson. Natatawa naman na binaba ni Grayson ang tasa ng kape. Saka kinuha ang cellphone. Mukhang may pagkakaabalahan siya ngayon. Tinawagan niya ang number ni Raven. Ilang sandali bago ito sumagot. Tumikhim muna siya saglit bago nagsalita. Raven, cancel all my appointments today. Ikaw nang bahala sa ibang papeles. I have something to do today. Walang problema. I can handle it. But the HR department requests for a team building this Saturday. 40 people are coming. We only need your approval. Napailing na lang siya. Kapag nakalagay na kung ilang tao ang sasama, hindi na siya makatanggi dahil siguradong final na iyon. Sinisigurado lang nito na alam kong tungkol dito. Raven had the power to do it though. Basta alam niyang hindi ikakasama ng kumpanya. Can I cancel that? No. Okay.
Wika niya saka na binaba ang tawag. Napapailing na lang siya, saka nilagay sa tabi ang phone. Kapag nagre-request ng team building, hindi na siya makahindi pa. Dahil alam na alam ng mga empleyado niya na kapag marami ang sasama, ay hindi na siya makakatanggi. Naiinis na pumasok sa kwarto si Sandra, habang kasunod nito si Grayson, na tumatawa sa kausap sa cellphone nito. Hibang na nga siya. Naisip niya saka sinarado ang pinto. Gusto niya ng tahimik, pero iniinis talaga siya ng lalaki. Kahit saan siya, andoon ang boses nito. Kaninang nasa pool siya ay pumaroon nito at paikot-ikot sa pwesto niya. Kaya siyang nabuburyo sa ginagawa nito at umalis na lang. Magdamag na lang siyang nanood ng movie sa kwarto niya. Tumawag pa si Sam sa kanya tungkol sa business nila. Ngunit nakatulog siya habang nakikinig rito. Alam naman nito ang kapag seryoso ang usapan, nakakaramdam siya ng antok. Nagpahatid na lamang siya kay Manang ng pagkain sa kwarto niya dahil tinatamad siyang bumangon. Sinabi niya lang rito na masama ang pakiramdam niya. Buti na lang at nakaintindi ang ginang. Kahit alam nilang ang rason niya, ay ayaw niyang makita si Grayson. Kinabukasan ay ganoon pa rin ang ginawa niya. Hindi siya bumangon ng maaga dahil naiinis talaga siyang makita ang lalaki. Ilang beses na rin siyang tinawagan ng babaeng sekretary ni Grayson pero tinanggihan niya ito. Ayaw niyang sumama sa team building. Kahit ilang pangungulit ni Raven at nung Jenny sa kanya ay ayaw niya talaga. Hey! Halos may tapo niya ang hawak na sandwich. Sa gulat na bigla na lamang sumulpot sa harap niya si Grayson. Hindi ito ngumiti na laging ginagawa kapag nagkikita sila. Nakasimangot ito at matalim kung makatingin sa kanya. May dumi ba sa mukha ko? O nakakatakot ba ang itsura ko? Nakataas na ang tanong nito. Umismid naman si Sandra, saka umirap dito. Oo, sa sobrang pangit ng mukha mo, pati ipis matatakot. Hey woman, you're too much. Eh ano ngayon? Hey, you stayed here for free. Now, pay me back. Aba, ikaw ang nagpatira sa akin dito. Manang. Sigaw nito saka naman agad na lumapit si Manang Sally. Manang, tell me, sinong nagbabayad ng bayarin sa bahay? Ikaw po, sir. Agad naman nasagot ng ginag. Sino nagbibigay ng pera pambili ng mga gamit sa bahay? Ikaw po. Tumaas naman ang kilay ni Sandra sa sinasabi nito. Mukhang alam na niya ang gusto nitong mangyari. Sino ang gumagastos para sa bahay, Manang? Ikaw po. May nagastos ba ang babaeng to rito? Turo sa kanya. Po, sir kasi. Meron o wala? Wala, sir, kasi. Ayun naman pala. Wala kaya syempre, kailangan mo magsumika para pambayad. Walang libre ngayon, kaya bayaran mo ako. Nilahad pa nito ang kamay sa harap niya. Umirap naman siya saka kinuha ang cellphone. Tell me, how much? At babayaran kita. May pera ako. I don't need money. I need force. Force? Wow ha? Force? Takang tanong niya. Sana tumawag ka na lang ng Power Rangers, may force yon. Pinitik na lang nito bigla ang noon ni Sandra, kaya lalong nainis ang dalaga. Pay me with the hard work and effort. What do you mean? Kunot noong tanong niya. Be my assistant. I'll be working home today. And I need an assistant, so you'll do the job as an assistant. Ano ko, hibang? Mr. Grayson, ayos lang kung magbayad ako dahil imposibleng magtatrabaho ko sa'yo. Mabilis siyang naglakad at umakyat ng diretso sa kwarto niya. Nahihibang na ba siya? Sinong papayag sa sinabi niya? Ako? Magiging assistant niya? Puputi muna ang buhok ko saka ako papayag. Wika ni Sandra, saka humirap at humiga sa kama niya. Matagal na rin kasi siyang naghihintay sa tawag ulit ni Sam, kaya siya na rin ang tumawag ng kusa. Kinuha niya ang phone niya, saka tinawagan ng number ni Sam, pero hindi ito sumasagot. Hinarap naman niya ang number ni Anisha saka tinawagan. Ma'am, napatawag po kayo. Hindi ko kasi makontak si Sam, hindi rin siya tumatawag. Yung update sa ginagawa, meron na ba? Opo, ma'am. Galing siya rito kanina. Inayos niya yung ibang papeles. Saka sabi niya kapag tumawag ka raw, sabihan daw kita na ayos na yung pinagawa mo. Hindi raw siya makakasagot sa tawag mo dahil baka kausap pa niya ang abogado. Magbibigay lang siya sa'yo ng detalye kapag makauwi na siya. Ganun ba? Sige, salamat. Binaba niya ang cellphone, saka sumimangot. She entrusted Sam everything about her business. Dahil gusto rin ni Sam na subukan ito. Kaya naman pumayag siya. He even promised her that he'll take good care of everything.
Basta siya magpo-provide financially. Sam only wants her to rest and not get tired. Kaya ito mismo ang gumagawa ng gawain sa restaurant. Kahit naman ayaw niya. Tumunog naman ang phone niya, saka kinuha. Isang unread message yon, mula sa numerong hindi nakarehistro. I know your secrets. Come to the study room and work for me as a compensation for lying. Yun lang ang nakasulat at alam na niya kung kanino ito galing. Talagang hindi ito makakaintindi. Galit na tumayo si Sandra at lumabas sa kwarto, saka dumiretso sa study room. Agad naman niyang natanaw si Grayson na nakaupo sa sofa habang nakatuon ng atensyon sa laptop nito. Good thing you're here. Timplahan mo ako ng kape. Utos nito na nasa laptop pa rin ang atensyon. Anong tingin mo sa akin? Wala ka bang? If you don't want chairman to find about it, do as I say. Anong sekretong sinasabi mo? You know it better yourself. Ano? Kuhanan mo na ako. Nauuhaw na ako. Nauuhaw pala ha? Mabilis siyang naglakad palabas ng study room, saka dumiretso pababa sa kusina. Nagtimpla siya ng kape, saka nagtimpla gamit ang 5 tasa. Kapeng may asukal sa unang baso, wala sa pangalawa. May cream sa ikatlo, wala sa ika-4, habang pure naman sa pang-5. Ma'am, ako na pong magdadala niyan. Huwag na manang, magpahinga na lang po kayo. Kasi yung boss natin kakaiba ngayon, kaya kung ano-anong naiisip. Wika niya. Natuwa naman ang ginang saka umiling. Dahan-dahan siyang naglakad paakyat hanggang sa makarating sa study room ni Grayson. Here's your coffee, sir. Wika niya na may diin pa ang salitang sir. Nagulat pa ito dahil sa dami ng tasang dala niya. What's that? Coffee. Bakit ang dami? Malapit nang maubos ang pasensya ko. Wika niya sa sarili, saka huminga ng malalim. It's called initiative. Malay ko ba kung anong gusto mo sa kape? You're something. Peke siyang ngumiti saka tumalikod para bumalik na sa kwarto niya. Wait. Tawag nito bago pa niya maisara ang pintuan. Ano na naman? Singhal niya paharap dito. Hindi ako bingi. Tapos, lower your voice or else my eardrums might broke. Whatever. I want snacks. Give me some snacks. Halos maiyak na siya sa asar, pero dahil ayaw niya makipagbangayan, dahil wala ring nangyayari. Sumunod na lamang siya at bumaba sa kusina. Dinala niya ang sandwich na naroon, kasama mga chocolates at iba pang makikita niyang pwede gawing snacks. What's that? Plano mo bang punuin ang kwarto ng pagkain? That's too much. Para malagyan niyang tiyan mo, para matauhan ka. Inis sa sagot niya. Malakas niyang nilatag ang mga hawak sa harap nito, saka inirapan. Bring me cold water. Ewan ko sa'yo. She felt drained the moment her back touches the soft mattress of her bed. Hay! Sa wakas. Pagod na wika niya, saka pumikit. Buong araw siyang nautusan ng lalaking yun. Inuutos-utusan siya ng kung ano-ano. Siya naman itong hibang na sunod ng sunod dito. Dahil nga iniisip niyang mapapagod din ito. Pero sa huli, siya ang sobrang pagod. What secret is it? Ginawa ko na lahat ng inutos mo. Ngayon, sabihin mo sa akin. Ang alin? Stop playing around, Grayson. I did everything because you knew my secret. Now, we're even, so tell me. Tell you what? Ako bang iniinis mo? I mean, what secret do you have? Aba! I don't know, you have secrets in life. So all this time, niloloko mo lang ako? Niloloko? Inutusan lang kita to work for me. What's wrong with that? Besides, wives should follow what husband says. I hate you! Wika niya, saka nagmamadaling lumabas ng study room. Nanggagalaiti siyang pumikit sa kabumuntong hininga. May alam nga ba si Grayson sa bagong business ni Sandra? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.